Ilang minuto lang matapos ko magtago sa mga anino, ay may nakakita na kay Gabo. Agad silang tumawag ng mga pulis at ambulansya. Hindi nagtagal, ay nagsadatingan rin naman ng mga ito at isinakay ang lalaking naghihingalo. Hinala ko, bagamat hindi pa nila pinatay, malamang ay hinigop na ng mga babaeng halimaw ang lakas si Gabo. Hindi ako madasaling nilalang, pero sana makaligtas pa ang lalaki. Nagtiim ang mga bagang ko nang maalala ang mga babaeng iyon. Naramdaman ko ang pagkapang ng lason sa ugat at kalamnan ko. Napakahapdi ng kasukasuan ko. Mahapdi rin ang sugat ko sa likod na gawa ng kalmot. Bagamat hindi naman na tumatagas mula roon ang patay kong dugo. Hindi ko alam kung anong uri ng lason ba ang dulot ng kalmot na tumama sa akin. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kapag nagpatuloy pa ang panghihina ko. Kailangan ko ng tulong. Hindi lang basta tulong, kundi tulong mula sa mga dalubhasang maraming nalalaman tungkol sa mga nilalang ng dilim. Matapos makaalis ang ambulansyang may dala kay Gabo, ay agad na nag-imbestiga ang nagpaiwang mga pulis. Ilang minuto pa ay umalis rin ang mga ito. Nagsialisan na rin ang mga nakiusyoso. Doon na ako pasimpleng lumabas mula sa mga anino. Kumikirot pa rin ang buong katawan ko, lalo na ang sugat ko sa likod, pero pinilit ko ang sariling tumakbo. Kahit pinapabagal na ako ng lason. Mga 3 oras na lang ay sisikat na ang araw. Hindi ako dapat abutan ng umaga sa daan at magpahinga. Baka matuluyan na ako bago pa sumapit ang sunod na gabi. Tuloy-tuloy akong tumakbo. Tinitiis ang pananakit ng katawan ko. Tuloy-tuloy, papunta sa isa sa mga lungsod ng Aurora. Tinumbok ko ang isang kolehiyo. Sumuot ako sa iskinitang nasa gilid noon. Konti na lang ay babagsak na talaga ako sa semento. Mabuti na lang at konti na lang din ang kailangan kong takbuhin. Ilang liko pa ay may nakita na akong isang saradong bilyaran. Tinitigan ko iyon, kahit dumodoble na ang paningin ko. Tumungo ako roon. Ngunit hindi pa man ako lubusang nakakalapit, ay napaluhod na ako. Nagtuloy-tuloy hanggang sa bumigay na ang katawan ko. Impit akong napadaing. Ni hindi ko na napigil ang pagtagas ng laway ko dahil sa sakit ng nalulusaw na kalamnan. Napasubsob ako sa semento tsaka nawala ng ulirat. Madilim pa rin ang paligid, pero ramdam kong pasikat na ang araw. Sana lang hindi ako maabutan ng sinag sa kinaroroonan ko. Sana makita nila agad ako. Sa awa ng kung sino mang Panginoon ay nagising ako. Nakita ko ang sarili sa loob ng isang napakadilim na silid. Nakadapa at walang saplot pang itaas. Nakabaling ang ulo ko sa isang dako. Madilim, ngunit malinaw kong nakikita ang paligid. Marangya ang mga bagay-bagay roon. Makapal, malambot at mabango ang kutsyon. Gawa sa bakal at hardwood ang frame ng kama. Makintab na hardwood din ang lamisita at mga upuan. Dagdag pa ay may naramdaman din akong mga presensya sa lugar na iyon. Nasa labas ng kwarto, mga nilalang ng dilim. May isang pumapalapit sa kinaroroonan kong silid. Napasapo ako sa noo nang biglang kumirot ang ulo ko. Nakakangilo ang sakit, ngunit natauhan din akong hindi na masakit ang katawan ko. Bagamat ramdam ko ang labis na panghihina. Medyo mahapdi pa rin ang sugat ko sa likod. Hinayaan ko na lang muna ang sariling humilata sa malambot na kutsyon at pumikit. Ilang sandali lang ay napadilat ako at lumingon sa nagbukas na pinto. Pumasok doon ang isang binatang mukhang 15 anyos. May yosi sa bibig. May dala rin siyang damit sa isang kamay. Mabuti naman at nagising ka na, Mara. Ngiti sa akin ni Tio Rego. Kinuha ang yosi sa bibig at pinatay sa ashtray na nasa lamisita. Ano ba mangyari at bumalik ka naghihingalo? Muntik ka na dun sa lason na yun. Alam mo ba yun? Mabuti na lang talaga. Mahusay yung manggagamot namin dito. May natirang lason pa rin sa katawan mo, pero konti na lang. Kailangan mo pang magpahinga ng mga ilang araw para tuluyang gumaling ang sugat mo at mabanlawan ang katawan mo. Napabuntong hininga ko. Hindi pa rin talaga nagbabago ang tiwin kong ito. Napakadaldal pa rin. Akala mo hindi pinuno ng mga vampira kong umasta. Nito ang dekada 90 na ay pinuno na rin ng isang sindikato. Ayos ka rin na, Chong. Parang bukalisa ng banda ang forma mo ngayon ah. Puna ko sa suot niyang pantalong maong itim na may katerno pang jacket. Para kang hindi vampira kung tingnan. Abay talagang nakuha mo pang mang-asar no? Kami na nga tong tumutulong sa'yo eh. Napagikik ako. Kahit kailan ay asar talo pa rin talaga ang gago. Lumapit siya sa gilid ng kinahigaan kong kama.
Idiniin niya ang isang daliri sa may kilid ng sugat ko. Agad akong napadaing sa matinding sakit at minura siya ng malutong. Siya naman ang humagikik, sabay binagsak sa tabi ko ang dalang t-shirt. Sinabihan akong suotin ko raw yon. Natahimik ako at muling bumuntong hininga. Cho, may nakalaban ako. Hindi ko alam kung aswang ba sila o ano. Pero mga babae sila. Nangunguha sila ng mga kalalakihan roon sa Quezon. Sa naintindihan ko ay may binuhay silang tinatawag nilang Panginoon. At ang demonyang yun ang nakadali sa likod ko. Naramdaman ko ang pagkabahalang namuo sa kalooban ni Tio Riego. Sabi niya, hindi magandang palatandaan kung may sangkot na sinasambang Panginoon. Malamang daw kasi na isa iyong sinaunang halimaw gaya ni Lola Sulag. At kung masamang nilalang iyon ay siguradong dilubyo lang ang dala nun para sa mga tao. Oo nga pala, Tio Riego. Sa Quezon, may kakaibang mag-ina. Ang nanay ay may kakaibang init na nararamdaman ko. Ang anak naman ay ganun din, tapos walang talab sa kanya ang sabulag ni Tio Diego. Napatitig sa akin si Tio Riego sa sinabi ko. Pahayag niya, mas mabuti kung halamin ko ang pinagmulang angka ng mag-inang iyon. Sigurado raw kasing may kung ano sa kanilang dugo. Dagdag pa niya. Pero alam mo Mara, ganun ka rin naman eh. May nararamdaman akong init mula sa'yo. Mga buhay na patay ang mga vampira, kaya dapat ay malamig ang aming aura. Ang sa'yo ay kakaiba. Medyo mainit. Mas mainit ng bahagya sa mga tao. Ngunit hindi naman nakakapaso. Sa mismong sandaling iyon, tila ba may nagliwanag sa utak ko. Bakit nga ba hindi ko yun naisip agad? Ang pakiramdam na parang maligamgam na tubig. Una ko iyon naramdaman ng mabuhay sa kalooban ko ang dugong babaylan. Nanatili iyon sa akin sa loob ng mahabang panahon. Ganon na ganon din ang nararamdaman ko kina Lorena at Rafael. Ibig sabihin ba nun, sila ay... Diyos ko! Pinagpahinga pa ako ni Tio Riego. Mayat maya rin akong sinusuri at pinapainom ng gamot ng isang vampirang albularia. Nalaman ko ring mahigit 2 araw pala akong nawalan ng malay. Kaya naman hindi ko maiwasang mag-alala para kina Lorena, Gabo at Rafael. Medyo napanatag lang ako nang sinabi ni Tio Riego na magpapadala siya ng mga tauhan sa Quezon Province. Titignan ang sinasabi kong pamilya at ang kakaibang gusali. Nagpahinga ako ng 1 araw pa. Nabawi ko na ang lakas ko. Ang pakiramdam ko noon ay katulad na lang ng paggaling mula sa lagnat. Inaaliw ko lang muna ang sarili sa hideout ni Tio Riego. Hindi naman mahirap maglibang doon dahil bukod sa bilyaran ay may pasugalan din sa loob. Hindi ko lang talaga makasundo ang amoy ng buwisit na yosi. Nakakabulahaw din ng tipong musika ni Tio Riego. Akala mo mga demonyo kung makakanta ng pasigaw. Ang kaso, agad ding naudlot ang paglilibang ko makalipas ang 1 araw. Dumating ang isa sa mga tauhang pinadala ni Tio Riego sa Quezon. Nakakapagtaka dahil 4 silang umalis. Ramdam na ramdam ko mula sa isang iyon ng matinding pagkabahala at kilabot. Kaya di pa man siya nakakapagsalita ay alam ko nang hindi maganda ang kanyang ibabalita. Agad namin siyang dinala ni Tio Riego sa isang pribadong opisina. Kasama rin namin ang manggagamot. Hindi na nagsayang ng oras ang tiyuhin ko. Inatasan niya ang tauhang sabihin ng lahat ng nangyari. Salaysay nito. Pinunong Riego, mga mandurugo, mga nakalaban namin. May kasama silang isang kagaya rin nila ngunit ubod ng lakas. Palagay ko ay pantay yung baka nga mas makapangyarihan pa sa ating mahal na Apo Sulag. Nagawa nilang ubusin ng mga kasama ko. Tumakas lang ako para may magbalita sa inyo tungkol sa nangyari. Kumunot ang noo ni Tio Riego. Ako man ay nagtiim ang mga bagang. Kung ganon, ay hindi nga ako nagkamali sa naramdaman ko sa gusali. Isang karimari-mahim na halimaw ang nakaharap ko. Noon din ay biglang sumingit sa usapan ng matandang albularya. Danag, kung mga mandurugo ang sumasamba sa isang yun, sigurado ako, isa iyong danag. Lalong kumunot ang noo ng tiyuhin ko. Hindi na rin niya tinago ang nagtatangis ng mga pangil. Ako naman ay di na napigil na magtanong kung ano ba ang danag. Paliwanag ng albularya, ang danag ang pinagmula ng mga mandurugo rito sa Pilipinas. Noon ay nakakapamuhay sila ng mapayapa at masagana kasama ang mga tao. Nagsasaka sila ng mga gabi, halos katulad ng tribong pinamumunuan noon ni Lola Sulag sa bundok. Subalit, isang araw daw,
May isang babaeng tao ang nasugatan sa daliri habang nagsasaka. Nasa malapit ang isang danag. Sa kabutihang loob ay nag-alok ito ng tulong. Sisipsipin niya ang dugo ng babae upang maghilom ang sugat. Pumayag naman ang babae. Ginawa nga iyon ng danag. Ngunit hindi niya napigil ang sarili. Nasarapan siya ng gusto sa lasa ng dugo ng tao. Naubos niya ang dugo ng babaeng iyon. Doon nagsimula magnasa ang mga danag ng dugo ng tao. Simula rin daw noon ay nagkamalat na ang ugnayan ng mga tao at ng mga danag. Sila nga ang naging ninuno ng ilang mga angkan ng aswang. At ang mga danag at mandurugo ay pawang mga kababaihan. Kinabahan ako. Ramdam ko ang pagkabog ng dibdib ko. Kung may matinding pagnanasa sa dugo ang isang halimaw na sinlakas ni Lola Sulag, manganganib ang mga tao. Manganganib si Lorena. Ang pamilya ni Gabo. Kumusta? Nitanong ko nang maalala ang mag-anak. Sagot naman ng nangangatal pa ring tauhan. Pasensya na po, Pinunong Mara. Pero wala na ang pulis. Patay na po. Ang kanyang asawa naman ay mukhang nawala sa katinuan. Nagkuyom ang isa kong palad at naisapak iyon sa dingding. Taranta naman akong pinakalman ni Tio Riego. Sabi niya, alam niyang masidhi ang pagnanais kong bumalik na ng Quezon. Alam niyang gusto ko nang puntahan ang mga taong mahalaga para sa akin. Naisip din niyang maaaring kumukulo na naman ang galit sa puso ko at sumisidhi ang kagustuhan kong gumanti. Subalit, kailangan kong huminahon. Sumugod ako ng bara-bara at siguradong tigok agad ako. Narinig ko ang mga paalala ni Tio Riego. Tama naman siya eh. Tama ang mga sinabi niyang delikado nga kung basta na lang akong susugod doon. Pero, tama rin siyang kumukulo na naman ang galit sa puso ko. Napakatagal ko na itong hindi nararamdaman. Nanginginig ang kalamnan ko. Napadaing ako. Sumalampak ako sa sahig at sumandal sa isang sulok ng dingding. Pilit akong pinapakalman ni na Tio Riego. Agad naman niyang pinalabas ang tauhan. Inutusan niya itong sabihan din ng ibang lumayo muna sa kanilalagyan naming hideout. Nagpupuyos ang pagngangalit sa puso ko. Hindi ko mapigil. Umungol ako. Ungol ng isang hayop gubat at hindi ng isang dalaga. Hanggang sa hindi ko na napigil na sumigaw. Umatungal na parang mabangis na halimaw. Basag ang lahat ng mga bagay na gawa sa salaming nasa opisinang iyon. Naramdaman ko rin kumawala mula sa akin ang matinding galit. Tumalsik si na Tio Riego at ang albularya. Pilit silang tumatayo, pakay makabalik sa tabi ko. Ngunit dinadaig sila ng matinding kilabot. Hanggang sa may naramdaman akong mainit sa pisngi ko. Luha. Lumuluha ako. Umiiyak ako. Umiiyak ako. Pinagbigyan ko ang iyak ko. Sinabay ko sa isa pang malakas na atungalang palahaw. Nakita kong pati na si na Tio Riego ay napaluha na rin. Binuhos ko ang lahat ng lungkot ko. Binuhos ko ng binuhos. Hanggang sa simpleng mahagulgol na lang ako sa sahig. Iniisip si Gabo. Iniisip si Lorena. Iniisip si Rafael. Rafael, patawanin mo ako. Nabigo ako. Patawad.